Bakit nga ba mayroong pamahiin? Bakit matindi ang paniniwala natin mga Pilipino pagdating dito? Ano ba ang magandang dulot nito sa ating buhay? Isa sa pamahiing pinaniniwalaan ng buong mundo ay ang kamalasang hatid ng numero 13. Pagdating naman sa araw, Biyernes ang pinaniniwalaang malas. Paano kaya kung nagsama ang araw at numerong ito? Ayon sa paniniwala sa iba't ibang panig ng mundo, ang Friday the 13th ay ang pinakanakakatakot na araw sa kalendaryo dahil sa araw na ito ay mas naglilipana ang mga alagad ng kadiliman at iba't iba pang klase ng hindi pangkaraniwan. Narito na namang muli ang inyong lingkod na si Master I para magbigay ng totoong kwentong katatakutan, kababalaghan at misteryo. Tunghayan natin ang isa na namang totoong kwento na nangyari nito lang nakaraang Oktubre, 13 taong kasalukuyan. Ito ang kwento ni Salvacion, 25 taong gulang na mula sa Cabanatuan. Eksakto araw ng Biyernes ay naisipan ng dalaga na absent sa trabaho sapagkat ito ang ika-3 taong anibersaryo ng pagkamatay ng kaniyang mga magulang. Noong 2020 kasi ay kabilang ang kaniyang parents sa mga tinamaan ng nakamamatay na COVID-19. Handang-handa na ang dalaga na pumunta sa sementeryo para ipagtirik ng kandila ang abo ang kaniyang mga magulang. Umabsent talaga siya dahil ito na ang pinakamaluwag na taon kung saan ay makakasalamuhan niyang muli ang mga mahal sa buhay kahit saglit lang. Paglabas niya pa lang ng bahay ng umagang, yun ay nakasalubong na kaagad siya ng pusang itim kung saan ang paniniwala ng karamihan ay malas daw. Dahil mapamahiin ang dalaga, kaya kaagad siyang umuwi ng bahay sapagkat ayon sa pamahiin, upang maiwasan ang kamalasang hatid ng pusang itim na yung nakasalubong ay kailangan mong magpalit ng damit o di kaya ay wag nang tumuloy sa iyong pupuntahan. At dahil sa hindi maaaring ipagpaliban ng dalaga ang pagpunta sa libingan ng kaniyang mga magulang, ay mas pinili niya na lang na magpalit ng masusuot na damit kahit paborito niya ang suot kanina. Matapos na saglit na mag-pray ay lumabas na ulit ng bahay ang dalaga. Naglakad siya hanggang sa abangan ng tricycle, subalit bigla rin siyang natigilan dahil napigtal naman ang kaniyang suot na sandalyas. Nang mga oras na yon ay medyo kinutuban na ang dalaga dahil ito ang pangalawang pagkakataon niyang maka-encounter ng klase ng paniniwalang pamahiin sa loob ng isang araw. Para sa kaniyang may matinding paniniwala sa pamahiin ay hindi normal ang ganitong pangyayari. Ang pagkapigtal kasi ng sandalyas o tsinelas ay nangangahulugang huwag nang tumuloy sa pupuntahan sapagkat maaring may panganib na naghihintay. Ng mga sandaling yon habang pauwi si Salvacion sa kanilang bahay ay nagdadalawang isip na siya kung tutuloy pa ba sa sementeryo o hindi na. Matagal niyang pinag-isipan ng tungkol sa bagay na yun hanggang sa magdesisyon na nga siyang ituloy ang pagpunta. Kahit anong mangyari ay kailangan niyang madalaw ang mga magulang sa sementeryo dahil talagang namimiss niya ng kausap ang mga ito. Sinuot ng dalaga ang bagong bili niyang sapatos upang makasiguro na hindi na ito masisira. Pagkatapos ay muli siyang nag-sign of the cross at taimtim na nanalangin ng proteksyon bago lumabas ng bahay at tumungo sa abangan ng tricycle. Nang naroon na si Salvacion ay kapansin-pansin, nakakaunti lang silang naghihintay sa tricycle ng umagang iyon pero sa tuwing may dumarating sa tricycle ay hindi naman siya nakakasakay. Kung hindi kasi puno ay nauunahan naman siya ng iba. Dahil sa mga senaryong yon ay pinagmuni-munihan niya ang pangyayari para bang may kung anong enerhiya kasi siyang nararamdaman na pumipigil sa pagpunta sa sementeryo. Hindi niya mawari ang pakiramdam ng oras na yon kung kakabahan ba siya dahil sa kakatuwang nangyayari sa kanya.
Lumalim ang kaniyang muni-muni hanggang sa makarinig siya ng tila bulong mula sa hangin na nagsasabing huwag na ngang tumuloy. Eksaktong pagkarinig niya sa bulong na yun ay siya namang pagdating ng nasabing tricycle. Kahit puno na ng pag-aalinlangan ay mas pinili pa rin ni Salvacion na sumakay sa tricycle dahil sa puso niya ay kailangang madalaw ang mga yumao niyang magulang. Kaya habang nasa loob siya ng sasakyan ay nanalangin siya ng husto na kung sino o anuman ang pumipigil para makasama niyang muli ang mga magulang ay hindi ito magtagumpay. At habang nananalangin siya sa isip sa kasagsagan ng biyahe, ay bigla namang tumirik ang makina ng tricycle. Sa ikatlong pagkakataon ay nagkaroon na naman ng aberya na lalong ikinabahala ng dalaga. Umusok ang makina kaya agad siyang pinalabas ng tricycle. Sa kabutihang palad ay wala namang nagyaring masama sa kanila ng driver. Humingi lang ng tawad ang tsuper sa kanya at sinabi rin nitong wag na siyang magbayad at sumakay na lang sa ibang tricycle na daraan. Dahil sa pakiwari ni Salvacion ay malapit naman na siya sa terminal ng jeep, kaya nagdesisyon na lang siyang lakarin papunta ron upang kahit papaano'y makatipid na rin sa pera. Nang makita ng dalaga ang bukana ng nasabing terminal, ay dali-dali siyang tumakbo roon para makasakay siya kaagad ng jeep. Nang nasa loob na siya ng sasakyan, ay dinukot niya ang maliit na salamin sa bag at saka tiningnan ang mukha. Pagkakita sa salamin na pawisan ang kaniyang mukha ay bumaba muna siya sa jeep para maghanap ng banyo at mag-ayos ng sarili. Iilan pa lang naman kasi silang tao roon kaya alam niyang hindi kaagad ito aalis. Kailangan kasing punuin ang pasahero ng nasabing jeep. Nang nasa loob na siya ng banyo ay mabilisang nag-ayos ng mukha ang dalaga. Habang pinagmamasdan niya ang sariling refleksyon sa malaking salamin ay bigla na lang kumabog ang kaniyang puso sa hindi malamang kadahilanan. Napahawak siya sa dibdib, kasunod ng biglang unti-unting pangingilabot ng kaniyang katawan. Ang kilabot na iyon ay marahang gumapang simula sa paanan niya, paakyat sa tuhod, saka umikot-ikot sa kaniyang tiyan hanggang sa dumaan sa kaniyang dibdib at nagtuloy-tuloy sa batok. Ramdam na ramdam ni Salvacion ng mga oras na yon ang biglang pagtayo ng mga balahibo niya sa batok kaya naman saglit siyang napahawak doon. At nang muli siyang mapatingin sa refleksyon niya sa salamin, ay doon na nga tumambad sa kaniyang paningin ang 7 talampakang itim na nilalang na parang usok. Kumikinang-kina sa pagkapula ang mata nito at tila mayroon itong hawak na kung anong matulis na bagay sa pakiwari ng dalaga ay isa yung karet. Dahil sa sobrang pagkabigla ay naibato niya sa malaking salamin ang hawak na babasaging pabango. Nakrak ang salamin at pagkalaon ay bigla namang naglaho na parang bula ang nasabing nakakatakot na imahe ng kamatayan. Kaagad na padasal at napa-sign of the cross ng ilang ulit si Salvacion habang nanginginig ang katawan sa takot. Hindi pa rin humuhupa ang tensyon niya ng mga oras na iyon dahil sa nakita ang mga nagtayuan niyang balahibo ay halatang halata pa rin sa kaniyang braso. Napayakap pa siya sa sarili sapagkat para siyang kinumutan ng matinding ginaw dahil sa takot. Naantala lang siya nang biglang may pumasok na 3 kababaihan at maingay na nag-usap-usap. Dahil doon ay nagmamadali siyang lumabas ng comfort room at nang makita ang sasakyan niya. Sana kanina ay puno na ito ng pasahero at paalis na. Hindi na ito hinabol ni Salvacion dahil nakita niya sa loob ng sasakyan ang nakakatakot na imaheng nakita niya sa banyo kanina. Sa kabila ng takot na iyon na nararamdaman ay hindi pa rin nagpapigil ang dalaga. Sumakay siya sa sunod na jeep at nang mapuno na ito ng pasahero ay saka na sila nagbiyahe. Makalipas ang ilang minuto ay bigla rin silang naipit sa mabigat na traffic dahil daw sa isang aksidente. At nang makita ni Salvacion ang sasakyang nagsanhi ng aksidente ay mas lalong nanayo ang kaniyang mga balahibo. Ito sana ang jeep na sasakyan niya kanina. Ilan sa mga pasahero nito ay namatay habang ang ilang ay sugatan. Doon na pagtanto ng binibini ang mga nangyaring aberya sa kaniya. Ang pagsalubong sa itim na pusa, ang pagkaputol ng kaniyang sandalyas, ang ihip at bulong ng hangin, ang pagkasira ng tricycle na kaniyang sinasakyan, at ang pagkabasag ng salamin sa banyo. Lahat ng mga iyon ay senyales at babala para makaiwas siya sa aksidenteng mangyayari.
Nakarating na nga nang ligtas si Salvacion sa sementeryo at nadalaw niyang muli ang mga namayapang magulang. Sa wakas ay naipagtirik niya ring muli ng kandila ang mga ito kaya napanatag na ang kaniyang loob. At habang kinakausap niya ang libingan ng mga magulang, ay saka lang din pumasok sa isip niya na Friday the 13 pala ngayon araw. Doon niya mas na-realize na kaya pala malakas ang enerhiya ng kadiliman. Bago umuwi ng bahay ay nanalangin muna ang dalaga ng proteksyon kaya nakauwi siya ng ligtas at nakatulog ng matiwasay. Ito ang kwento ni Salvacion na patungkol sa Friday the 13, nawa ay mayroon tayong napulot na aral na hindi masamang maniwala sa pamahiin upang malayo tayo sa anumang kapahamakan. Subalit mas manampalatay sa Diyos dahil ito ang mas makabubuti. Ito po ang inyong Master I na palaging nagsasabi na mag-ingat upang hindi mapahamak.